Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao when evidence. Ito na kabibig ha. Trending talaga yung video ni Saldico. Yung kanyang pagbulgar na mastermind sa insertions, budget insertions, 100 billion budget insertions sa BICAM, si BBM at si Martin Romualdez. Kasi kung what the president wants, the president will get. Kailangan talaga sundin kung ano ang gusto ng presidente. Naku, naalarma ang BBM administration at isa sa kanilang rason na sinasabi nilang fake daw yung Zaldico video at hindi daw si Zaldico yun ay isang AI daw yun. Gawa-gawa lang daw yun para masira ang reputasyon, pangalan at pagkatao ni BBM, ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Sabi pa nga ng iba, di ba si Marcos, si BBM ang nagpa-imbestiga ng flood control, tapos siya na hinuon, siya nagiging mastermind ng budget insertions? Yan ang sabi, mga kabibig. Todo depensa sila na AI, gawa-gawa lang daw yun. Ang tanong, bakit yung video na yon ay nandun sa Facebook fan page ni Zaldico? At kung gawa-gawa yun, bakit may mga documents, may mga pasabog, may mga ebidensya, pasiunang ebidensya si Zaldico, mga kabibig? Maniniwala ba kayo na yung video ni Zaldico ay AI? Naku, meron pang part 2 mga kabibig. Alam nyo, maraming nagpalakpakan ngayon. Kasi itong dalawang pangalan na ito, si BBM, si Marcos Jr. at saka si Martin Romualdez, ito yung pinaka-iingat-ingatan na hindi ma-mention at makonek ang pangalan nila sa mga anomalya. At tanging si Zaldico lang ang may karapatan na ibulgar at nako ibugar ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sabi ng mga netizen, kaya pala, nung papresko ni BBM kahapon, sabi niya, hindi pwedeng makasuhan si Martin Romualdez. Nako, ito na ang sagot ni Zaldico. Talaga ba, BBM, hindi makasuhan si Martin Romualdez? Baka ikaw ang mapasama sa kakasuhan. Kasi sabi ni BBM, hindi aabutan ng Pasko ang mga kurakot na ito. Naku, sabi pa ng ilang netizen, baka makasama ka dyan, BBM, hindi ka maabutan ng Pasko at makukulong ka. Yung iba nga, baka hindi ka maabutan ng Pasko at mapapatalsik ka dyan sa posisyon mo. Naku, grabe ka, bibig, oy. As in, maraming nagpalakpakan sa video ni Zaldico. Pero sabi ng iba, AI daw. AI generated, gawa-gawa lang para siraan ang Marcos administration, si Martin Romualdez na inosente at walang ginawang masama at malinis ang konsensya. Talaga ba? Hanapin nga natin yung Facebook fan page ni Zaldico kung nandun ba talaga. Zaldico. Ito ha, Zaldico. Zaldico. Popular na yung si Zaldico, ha? Popular na popular. Ay, eto kabibig ha. I-share ko sa inyo, ha? Baka sabihin nyo naman gawa ko lang ito. I-share ko sa inyo ang Facebook fan page ni Zaldico. Ito kabibig ko, my blue check legit. Ito na. 403,000 followers. Ito na. Uy, ito narito po ang listahan ng mga proyekto na inutos ni BBM na i-insert sa 2025 budget na may kabuuang halaga na 100 billion pe. Ala. Uy, grabe to mga kabibing. Tingnan nyo, grabe. Naku. Region 3, Region 4, Region 9, meron construction of flood mitigation project phase 2 in Barangay Pasunanca, Zamboanga City, may Lukban, naku. Yan pa mga kabibig, Hala, grabe. May 70 billion. Hala, 70 million. Oo, grabe.
137 million. Naku. Percentage of naku, ito pala yung sinasabi ni Zaldico na mga di umano'y isa sa mga tawag dito, mga ebidensya niya. May mga GAA title, GAA amount, contract ID, title, contractor, mga contractor nandito mga kabibig. Ano pa ba ang mahanap natin? Ito natin. Yan Ito yung video ni Zaldico. Narito po ang aking paliwanag sa mga issue na binabato sa akin. Pamanhin sa aking matagal na pananahimik. Isisiwalat ko na po ang katotohanan ng aking nalalaman. Ito, ang dami. 142,000 shares, mga kabibig. Legit naman to. Accounts with verified badge have been authenticated and can be meta-verified subscribers or notable persons or brands. So si Zaldico talaga ang nag-post ng video. Sabi na, iba, baka na, na-hack yung account ni Zaldico at ginamit at gumawa ng AI video. Uy, grabe naman. Grabe yung wild imaginations. Pero pwede naman, posible. Pero yung mag-post si Zaldico ng mga dokumentong like this, hindi na yan. May GAA title, GAA amount, GAA contract ID. Posible naman yun. Di ba? Magawa ito ni Zaldico. Kayo kami ano ang iyong opinion hinggil dito? Ang sabi na AI na naman ang alibay, sabi ni Raul Lambino. Walang maisagot agad o hindi alam sagutin. Pasusuri para muna na sa NBI kung authentic yung video ni dating Congressman Zaldico. Bakit hindi agad sabihin na kasinungalingan lahat ang mga isinisiwalat niya? Well, in fairness nag-react naman si Claire Castro, mga kabibig. Sabi ni Claire, ito i-share ko sa inyo kung ano ang sabi ni Madam Claire Castro. Of course, didepensahan niya si BBM. Hindi naman boba si Madam Claire. Sabi niya, totoo yung lahat. Totoo ang sinabi niya. Hindi naman. Didepensahan niya. Sabi ni Claire Castro dito. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. May katibayan si Zaldico, may mga document siyang pinost. Para masagip ang sarili sa pagnanakaw sa kaba ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng puwera ang sarili niya. May point naman si Madam Claire Castro no. Posible kabibig na magtuturo siya. Ito pa, makinig tayo dito. Cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na pong mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-rekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat? Or at least Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. Pangulong Marcos umano po yung nag-utos ng 100 billion peso insertion na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya,
siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, siya ba ay umalis, may pagbabanta Ewan sa ko. buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Nako. Nako po, paano mo depensa ng amo mo ngayon? Karma is real. From Marvin Works. Laglagan na tapos hanapin nila si Zaldico. Kasi baka madami pang masasabi. Nakakaya ka, Castro. Haha, masterman ng amo mo. Double time anti-Claire. Kay the end is near. Ito, Padilla learning the law. Marcoleta following the law. Remulla changing the law. Tulfo bend the law. Marcos martial law. Soto mula Batanes hanggang Hulo. Anti-Claire, sira o law. Grabe naman yung mga tao, no? O, ito pa kabibiga, ito pa. Ito ang sabi ni ni DBM Secretary Amina Pangandaman. Nag-comment din siya. Oy, natural. Ang pangalan niya ay naasali doon sa video sa revelasyon ni Zaldico. Sabi niya, all appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President Budget. We respect and strictly follow the budget process. Oh. Yan daw ang sabi ni DBM Secretary Amina Pangandaman. The BICAM is purely under the power of the legislator. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Yun. Yun mga kabibig. Yun ang komento ni Secretary Amina Pangandaman. Nasali din ang kanyang pangalan. Ano bang komento ni Marcoleta hinggil dito mga kabibig? Well, wala pa namang pinalabas na komento si Marcoleta. Meron na ba? O maghintay tayo kabibig ha, baka later on may komento si Marcoleta. Pero sabi dito ni Edward Chico, i-share ko mga kabibig. Sabi ni Edward Chico mga kabibig, ito yung kanyang nakikita na reaction o kanyang point of view sa nangyari ngayon. Pasensya na, inuubo ako. Sabi niya mga kabibig, from a legal standpoint, Zaldi's allegations do not hold water. To begin with, he needs to do it under oath so there could be accountability assuming he is lying. But for both said video and his affidavit to have probative value, they need testimonial support. This means he has to come here and testify. Otherwise, they would be useless as object and testimonial evidence respectively. That is basic. However, his revelations from a political standpoint could result into something catastrophic at the expense of the president. Remember the impeachment case against the vice president? What started a mere rumor mongering became the basis of political maneuverings that consequently lead into gathering of evidence, forced or otherwise, against her. The only thing that favors the president is he currently controls governmental machineries and resources, but that would not prevent his opponents from taking advantage of this opportunity that has miraculously landed on their laps. Filipinos, take note, are historically reactive. We do not act based on critical understanding of issues, but on how we are provoked and precipitated. Galing ng politikano, 3 months ago, the VP was most vilified person on the planet. But for some strange person, the tide has turned. Oy, ganda no? Tama din na kaya ang mga punto mga kabibig. Diba? Lalo na si Kiko Barsaga ay merong magpo-file ng impeachment case laban kay Bongbong Marcos. So, posibleng gagamitin ito ni Kiko Barsaga na malakas na ebidensya. Maghintay lang tayo na merong tawag dito, magnotaryo na si
Zaldico. Paano ba? Paano? Pwede ba si Zaldico hindi lang pupunta doon sa Pilipinas at magnotaryo? Ano bang gagawin niya para maging, tawag dito, maging, ito ito na ha. Makikinig tayo kay Senator Ping Lacson sa kanyang reaction kung paano maging, tawag dito, yung statement ni Zaldico na posibleng magamit. Ito na. Makikinig tayo. Narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, uy, magbigay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Narration. So, yon kabibig ang tawag dito, ang reaksyon ni Senator Ping Lacson. So, mag-take oath muna ikaw, Zaldico, umuwi ka sa Pilipinas para at notaryuhan mo yung ano mo ha, yung affidavit mo, yung talagang totoong attorney ha. Baka kung ano ang nangyari kay Orico Tessa ay pwede rin mangyari sa iyo. Alam mo na. Pero I'm not sure na uuwi si Zaldico. Hinahanap na si Zaldico ngayon. Opo mga kabibig. Pero noon, sabi nila, hindi nila matry si Zaldico kung nasaan. Pero ngayon, parang alam na yata nila kung nasaan si Zaldico. Uy, nasaan na ba si Zaldico? Ano bang sabi ng DOJ? Oh, ano bang sabi nila? Naku po. Hanap tayo ng impormasyon ha kung ano na ang sabi ng DOJ hinggil dito kung nasaan na ba si Zaldico. Sabi nila si Zaldico daw ay nandun sa ano, sa tawag dito, sa ito US Ito natin kabibig ha. Kung nasaan ba ngayon. Ito. DOJ spokes, government coordinates with Interpol to locate Zaldico. Oh, Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez reveals that the Justice Department will authenticate the circulating video of resigned Congressman Zaldico implicating President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and former House Speaker Martin Romualdez on the anomalies in flood control projects and questionable budget insertions. Attorney Martinez added that there is still ongoing coordination with Interpol to locate the former congressman. So, nakik-coordinate na sila sa Interpol para malaman nila kung nasaan si si Zaldico, mga kabibig. So, ano ang iyong komento, mga kabibig, hinggil dito? Parang parang ang mga tao ngayon is parang nahati ba ang mga opinion ng mga tao ngayon? Nahati ba? Kaya kabibig, naniniwala ba kayo sa video ni Zaldico? Kasi sabi ng iba, AI yan, gawa-gawa yan ng kalaban, di ba? Gawa-gawa lang yan. So, wag kayong maniwala agad, ipacheck natin kung AI o hindi. Pero sabi nila, kung AI yan, bakit nakapost sa Facebook account ni Zaldico na legit? Sabi ng iba, baka na-hack yung Facebook account ni Zaldico. So, yun daw ang mga rason nila. Pero ako, I'm not sure kung na-hack. Dapat sana nag-post na Zaldico ngayon na pasensya na na-hack yung account ko, hindi ako yan, AI yan, hindi ko gumagawa ng video, mga ganyan ba? Pero marami mga dokumentong pinost ni Zaldico. Tapos mga milyones, aabot ng bilyones, ang mga proyektong, nako grabe. I don't know kung baka mabasa ng mga kung anong lugar kayo, tingnan nyo, kung meron ba sa mga regions nyo, sa lugar nyo, tingnan nyo kung meron ba talaga yung mga proyektong iyan eh. Baka mga ghost projects din yan. Nako po.
Yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending. Ito na ha, ito ang tanong ko. Naniniwala ba kayo sa revelasyon ni Zaldico sa kanyang video na ang mastermind ng budget insertions at posibleng mastermind din sa flood control ay si BBM at saka si Martin Romualdez? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Already, grabe, Pilipinas ang gulo.